mga nakapaligid sa'yo, ganito ang kanilang mga ginagawa, no? Kung hindi ka na masyadong makatulong, parang ganon. Lalo na siguro, pag halimbawa ikay nasa banig ng karamdaman, di ba? May sakit ka, na dating mga ginagawa mo, hindi mo magawa, ay nako, lalong napakahirap. Lalo yung masisipag na tao, no? Na gustong-gustong gawin, pero hindi magawa dahil hindi na kaya ng katawan. Lalo na yung ganoon, na mararamdaman mo sa sarili mo na talagang bakit? Parang bang useless ka na. Wala ka ng halaga. No? Yung parang gayon. So, alisin natin yun. Alisin natin yun sa ating kaisipan at busugin natin ang ating sarili dito sa mga kaala-alang ating natanggap. Ano po? Po, so sino pa po? Meron pa pong gustong magdagdag bago tayo manalangin? Ako po. Yan. So, good morning nga po. Doon sa dati kong trabaho sa military, ang motto talaga doon ay obey first before you complain. So, hindi ka talaga pwedeng magreklamo dahil tanungin ka ng boss, sino ba ang boss? Tatanungin sa'yo, sino ba ang boss mo? Ako nangyari sa akin yung sino ba ang boss mo? Natanong ako gano'n. Yan ang motto talaga, hindi ka pwede talaga magreklamo. Siguro sa 21 years ko doon, hindi ako masyadong mareklamo. At yung sabi nga, ang mostly mareklamo yung masisipag at saka malilinis. Yan ang reklamo. Naalala ko tuloy ng high school. Nung high school ako, yan, sa boarding house kami ni ate. Si ate hindi yan mareklamo. Kahit yung pag pinaglaba ko yan, kahit hindi kalinisan yung laba ko, yung plancha na uniform niya, hindi yan nagreklamo. Sabi ko si ate, hindi masyadong mareklamo yan. Ang ano yan, kontento na kaagad. So sabi kong ganyan. Pero si Ate Lore, yung sa mga kapatid ko yan, si Ate Lore mareklamo yan. Kasi masipag yun at saka malinis. Super yun. Ako. Pero yun nga, sa buhay talaga natin ay dapat kalma-kalma lang tayo. Chill-chill nga lang. Chill-chill. Kasi talagang hindi rin hindi rin talaga maganda sa katawan natin na hindi tayo nakukontento sa gawa ng iba. So dapat matuto tayong i-appreciate, sabi nga ganyan, yung mga bagay na binigay sa atin o yung kunwari pinag-serve sa atin, dapat matuto tayong i-appreciate yung mga little things. And ganyan din yung nangyayari sa buhay natin. Mahirap sabihin na kontento na ako sa buhay ko. Hindi siguro kung meron taong ganoon baka kakaunti lang din So marami rin kasing hindi kontento, pero yun nga, pag-aralan natin din na maging thankful tayo kung ano yung nasa atin para maging masaya tayo, no? Kasi hindi tayo magiging masaya talaga pag hindi tayo kontento sa buhay natin. Siguro tayo na yung malungkot na tao pag tayo ay lagi na lang nagrereklamo sa buhay. Yung kaunting bagay lang, ano ba yan, reklamo na kaagad tayo. So, hindi talaga tayo magiging maligaya kapag tayo ay mareklamo. So, yun, tayo ay pinapaalalahanan. Ito ay reminder sa bawat sa atin, no, na lagi na pag yung time na talagang andun tayo sa puntos na mapapareklamo tayo, isipin natin yung March 17. Isipin natin yung share ni Mr. Lee White na naku, bawal nga pala. O hindi nga pala maganda. Hindi naman sa bawal. Hindi maganda, no, sa buhay natin. So, yun. Yun lang po. And thank you po. Okay. Oops, sasabihin na. Oops! Teka muna, bawal magreklamo. No po? Kasi di ba ang sabi ni Sister Levi dito, complaining is a sin. Aba, kaya kailangan, oops, teka muna, bawal magreklamo. Ayan. Okay po. So, napakaganda nga po ng ating discussion, pero tayo po ay very limited yung time natin. Kaya, pupunta na po tayo sa pananalangin at kung meron po tayong special request, sabihin na po natin sa ating mananalangin ngayon.